So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat. So maaga tayong nag-vlog ngayon dahil gusto ko marami tayong mapag-usapan. Gusto ko marami tayong talakayang topic ngayon na maaari pong makatulong sa inyong pagmamanok. Okay? So dahil nga po kayo yung priority ko, kayo ang lagi kong inuuna, so mga katanungan po ninyo mga kamanok ang aking sasagutin sa comment section. Alam ko yung iba dyan nangangailangan talaga ng agarang kasagutan. Yung iba dyan, mga newbie, talagang gusto nila immediate kaagad ang sagot natin. Well, mga kamanok, ginagawa ko naman po ng paraan para magawa yun at masagot kaagad yung mga katanungan ninyo. Okay? Medyo marami lang tayo ginagawa dito sa bakuran dahil breeding season na. So, nagsalang po tayo ng ating mga materyales sa breeding pen para sa ganun makapag-produce tayo ng mga qualities na mga palahe. Okay? So, para sa akin mga kamanok, konting idea lang. Pagdating sa breeding, hindi sa akin po pwede yung mga regular lamang ang kanilang exercise and workouts. Kailangan talaga hindi regular yung kanilang paano ko sabihin? Yung kanilang mga rehearsals. Okay? So alam niyo naman siguro kung anong ibig ko sabihin, kailangan talaga yung mga manok natin may taglay po silang talent. Hindi po pwede yung mga regular lang. Okay, hindi po pwede yung basta-basta lang ang kanilang mga sayaw-sayaw na ganyan. Hindi po pwede. Kasi alam niyo naman, ang pagmamanok ngayon, ang mundo ng pagmamanok, hindi na po kagaya noon. Okay? Na yung mga linyada, yung mga breed natin, okay lang kahit medyo mistiso. Ngayon po mga kamanok, hindi po pwede yung ganun. Kasi nga po, nag-a-upgrade ang bawat magmamanok. Kahit ngayon, kahit mga backyard, mga kamanok, makikita mo, mga quality na yung manok eh. Yung iba dyan, hindi pa pinapahalata. Kung titingnan mo yung mga manok, akala mo mistiso. Pero ano na pala to? Crossbreed na pala to ng mga oriental chickens. Alam niyo naman siguro yung mga oriental chickens, gaya ng lagi ko sinasabi sa inyo. Peruvians, Asil, Parawakans, yan yung mga oriental breeds na hindi natin mahalata na mayroong linyada nung gano'n. Akala natin mga Tagalog. Especially yung mga hindi pa sanay kumilatis ng mga gano'n, hindi pa sanay na mag-appreciate ng ganong klaseng linyada. Basta nakitang malaki ang ulo, pangit na daw. Pero hindi nila alam. Yun ang magandang cross. Cross ng mga orientals. Kaya mga kamanok, ngayon sa video ito, pag-usapan natin ang mga katanungan na inyong itinatanong sa akin. So bago natin simulan yung ating mga katanungan sasagutin, ang dami. So isa lang hinihiling ko if ever na nagugustuhan nyo yung mga advice, yung mga topics natin tungkol sa pagmamanok, huwag niyo sanang kalimutan. Wala namang pong bayad. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at kung may katanungan ka rin, feel free na mag-comment dyan sa comment section. Okay? Kung nagawa nyo na yan mga kamanok, huwag natin masyadong patagalin to. Simulan na po natin ang sagutan. Okay? So ang unang katanungan ay galing kay James Rowe Tagat. Ayan, so ilang linggo po ibababad boss bago matuka ng manok. Okay? Parang matagal yung isang linggo Okay? So, ang dami pa rin nagdududa ngayon. Ang dami pa rin nagdududa sa ating mga viewers kung bakit daw po isang linggo ang pagbababad natin ng Jackie Oats o yung fermented Jackie Oats. So, yung iba natatagalan, yung iba nagpapanik, yung iba, kinakabahan. So, wag po kayong kabahan. Yan po ang proseso ng pagbuburo mga kamanok. At habang tumatagal, yung binuburo nating pagkain, patuka, grains, o kung ano pa man, lalo po yung sumasarap. Okay? Gaya ng binurong mangga, binurong mustasa, at kung ano-ano pang buro. Pag po binuro yan, habang tumatagal, mas dumadami po yung good bacteria doon. Na mas maganda po sa sistema ng kahit tao, ng manok, o kung ano pa man, basta binuro, yun po talaga ang proseso ng pag-ferment. Habang pinapatagal, lalong gumaganda. Kaya wag po kayong matakot. Kung yung Jackie Oats tumagal ng isang linggo, yung akin nga tumatagal ng 4 months. Take note, 4 months and a half. At goods na goods pa rin na ibigay sa ating mga manok. Ngayon, magtataka ka ngayon. Bakit isang linggo? Isang linggo? Simula pa lang niyang kamanok ng pag-aani ng Jackie Oats ng maraming vitamina, nutrients from fermentation. Isimula pa lang yan. Huwag ka pang magulat o huwag ka nang magulat kaagad. Marami pang buwan ang lilipas.
Baka magulat ka pag sinabi kong 5 buwan, kaya pa rin niyang bigyan ng magandang bitamina ang manok eh. Okay? So, isipin niyo po muna yung isang bagay bago po tayo mag-react. Atin munang limiin. Ika nga ay maging open mind tayo sa lahat ng bagay. Kasi bakit nagagawa ko? Nagagawa nung iba. Tapos ikaw hindi mo magawa, may mali sa'yo. Isipin mo yun palagi mga kamanok. Hindi po pagrereklamo. Hindi po pagko-comment ng hindi maganda ang solusyon sa isang bagay. Kung ako sa inyo, isipin nyo, bakit nagagawa ng iba? Bakit ako hindi ko magawa? Ganun laging isipin ninyo. Hindi yung puro kayo negatives. Ang pagmamanok, mga kamanok, lahat positive dapat. Dapat marunong kang maghirang ng mga makakatulong na impormasyon sa iyo. Hindi ko naman sinabi dito na lahat i-catch up mo, lahat kunin mo, lahat i-adapt mo. Sa akin lang kung ano yung makakatulong. At yung mga sinasabi ko dito na maganda at hindi mo makuha, matuto kang pag-aralan, matuto kang magbigay ng oras. Kasi pag nakuha mo to, sigurado ako, magiging maayos, maganda ang pangangatawan ng manok mo at hindi mo na po problemahin pa ang bitamina sa mga alaga mo. Okay? So, sadya pong ganon. 1 week po ang minimum na pag-ferment bago natin ibigay sa ating mga alaga. Okay? So, proceed tayo sa next question. Galing kay Gerson Henilsa. Ayan, so, ako idol, sa 3 months ko na alagang manok, matatakaw po sila ng Jackie Oats. Kahit gaano kadami idol, inuubos pa rin. Kita mo to, 3 months old pa lang yung kanyang alaga. Okay, 3 months old pa lang pero napakatakaw na kaagad ng fermented Jackie Oats. Okay, bakit? Kasi nga na-adapt niya kung papaano tayo nagbibigay ng fermented Jackie Oats. Pero kamanok, remind ko lang hindi mo po pwedeng sobrahan ng fermented Jackie Oats ang alaga mo, especially kung baby stag pa yan, 3 months pa lang. Kasi pag dumami po o sumobra po ang percentage ninyo ng fermented Jackie Oats, masyadong magiging lightweights ang mga manok ninyo. Which is hindi rin po maganda. Tandaan nyo hindi lahat ng sobra ay maganda. Lagi pong in moderation lang po ang pagbibigay natin. Kasi masyado pong masyado pong gagaan yung manok, masyadong madadry up yung katawan kasi high or rich in fiber tong fermented Jackie Oats. Kung mapapansin po ninyo, yung inyong mabibigat na manok, gumagaan po yan. Okay? Yung matataba nyo na manok, sexy po yan, magiging maskulado po yan. Yan po ang kagandahan ng fermented Jackie Oats. Pero sana, ibalansi mo, kamanok, yung dami ng pagbibigay mo ng fermented Jackie Oats para makuha mo talaga ang benepisyo nito pagdating sa iyong mga alaga. Okay? So, sana nakakatulong tayo. So, kung ikaw, meron ka naisip ngayon na katanungan, ilagay mo lang yun sa comment section. Pag-usapan natin at sasagutin ko yan next video. Okay? So, next, galing kay Mark. Ayan. So, good evening sa iyo, idol. Okay lang bang pakainin ko 2 times a day o araw-araw? Okay lang ba pakainin ang manok kong inahin ng fermented Jackie Oats? Yes po mga kamanok. Sabi ko nga, pwede to sa nakabreed or ibinibreed po ninyo sa inyong mga materyales. Bakit po? Unang-una sabi ko nga, high in fiber itong si Jackie Oats, si fermented Jackie Oats. So pag high in fiber, aalisin po niyan yung excess na taba, yung excess na tubig, which is yung excess na taba at excess na tubig sa katawan, especially ng inahin. Yan ang dahilan kung bakit hindi mangitlog ang inyong mga inahin kahit nasa tamang panahon, nasa tamang edad, nasa breeding season, kahit kinakastahan, yan yung pwede nyong dapat gawin. Bigyan ng fermented Jackie Oats kung masyadong mataba, mabigat ang inahin, masapola ang inahin. Sigurado ako, in just 2 weeks, magsisimula yung mangitlog. Okay? Magsisimula yung mangitlog. Tapos bawasan nyo yung dami ng pagkain. Papansin nyo, after 10 days na makastaan, mangingitlog po yan. Okay? So, pwede po yan. Okay? So, next. Galing kay Mojo Joes. Ano yun? Bitmin Pro po, mas madaling bumulto ang katawan ng manok. 2 months, may result na yan, mas mura. Kailan naging mas mura ang supplements kaysa dito sa per kilo ng Jackie Oats? Siguro, bibili ka ng isang banig ng Vitamin Pro. Sabihin natin, magkano kaya ang isa? Sabihin natin 10 Vitamin Pro tablet. 10, isang banig. Eh di, 100 piso na yon. Pero kung bibili ka ng per kilo ng Jackie Oats,
Sabihin na nating 100 pesos din, pero hindi naman yun 100 pesos. Sabihin nating parehas sila. Tingnan natin kung makakahanggang saan yung isang banig, yung 10 piraso mong Vitamin Pro. Okay yan, maganda rin yan. Hindi naman ako, hindi ko naman pagkakailan na maganda yan. Na hindi maganda yan. Maganda yan. Yun nga lang, hindi ganong katagal mong magagamit yan. Maibibigay sa manok yan. Sabihin na natin, every 2 days mo binibigay yan. So, 20 days, wala pang isang buwan, ubos na yan. Pero yung 1 kilo ng fermented Jackie Oats, abot na yan ng 4 months, okay, na ibinibigay mo, meron pa rin. 1 month, wala pang 1 month, 20 days lang ng Vitamin Pro, okay, kumpara doon sa 4 o 5 buwan ng Jackie Oats, so paano mangyayaring mas mura o mas makakatipid? Sabihin natin, tig 100 pesos sila eh. Diba? Parehas lang sila ng presyo. Yun nga lang, yung isa, yung Vitamin Pro tablet, 20 days mo lang siya maibibigay. Wala na. Tapos na. At pag hindi mo na suportahan yan hanggang dulo, wala na. Pero yung Jackie Oats, mga kamanok, araw-araw mo yung maibibigay. Every meal, tandaan mo. Pero yung tabletas, 1 beses lang sa isang araw. Pero yung Jackie Oats, every meal. Kung 2 times per day ka nagbibigay, every meal. Diba? So, wala nang mas gaganda pa sa Jackie Oats dahil sa dami ng vitamina, ng minerals na makukuha nyo dyan, then napakatagal nyo pa yung magagamit. At habang tumatagal na fermentation, mas gumaganda. Kaya mga kamanok, para sa akin lang, hindi ko naman sinabing huwag na kayong kumuha ng kung ano-anong vitamina. Sa akin lang, practical tayo, mas makakatipid kayo kung Jackie Oats, fermented Jackie Oats ang inyong ibibigay. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok ang ilang mga katanungan na ating sasagutin. Tanda ako makipagdebate sa kung sino mga magmamanok dyan kung meron man tayong punto. Pero kung wala naman tayong punto at nare-realize ko na tama kayo, doon tayo. Okay? Makikinig pa rin ako. Okay? So, tayo ay open-minded. Sinasabi ko sa inyo at mahalaga para sa ating lahat na maging open-minded tayo pagdating sa iba't ibang ideas, iba't ibang opinion. Dahil tayo ay magmamanok, maginoo tayo eh. So, handa nating respeto ng iba, handa nating ipaliwanag din yung side natin sa iba. Hindi ito para makipagkompetensya. Ito ay para magkaroon tayo ng kaalaman, makakuha tayo ng kaalaman, at magamit natin sa ating mga pansariling sistema. Okay? So, mga kamanok, maraming salamat sa tumapos ng video ito. Kung ikaw man ay nandiyan pa rin nanonood, mag-comment ka naman para ma-shoutout kita next video. So, paano mga kamanok? Mahal ko po kayo. Mag-comment din kayo. Alam ko may naiisip kang katanungan. Kahit ano pa yan, kahit simple pa yan, kahit newbie ka pa, kahit baguhan ka pa, welcome kita dito. So, ano pang hinihintay nyo? Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at syempre mag-comment ka na. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.